Magandang umaga po. Napakabuti po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Ito po ang araw upang ating muling papurihan, pasalamatan, luwalhatiin ang ating Diyos na buhay. At tunay nga po na bilang mga anak niya, atin pong papurihan, atin pong mahalin ang ating Diyos. At sabihin po natin na mahal kita, Panginoon. Amen. Amen.
puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalagit ng awitin. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa bawat buhay, O God, sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon paman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Ikaw hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalapit ng awitin. Kaya ng dagat ay hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalapit ng awitin. Wagas na kaya ng dagat ay hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalapit ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalapit. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalapit ng awitin. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh Father, yes, glorify your name, O God. Glorify your name, Lord Jesus. You are so good, O God. Great is your love, O Lord. Hallelujah. Thank you, Father God, for the love, O Lord, you have for us, O God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy na pupurihin ka namin, O Diyos. Sasambahin ka namin, Panginoon. Dadakilain ka namin, O Diyos. As long as we live, O God, we will praise you, O Lord. Yes, so mighty God. Ibig ko na lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita
Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Yes, Lord, Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Glorify your name, O God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad, kulang maging ang salita. Yes, Lord, hallelujah. Praise to you, God. Wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. There is none like you, Lord. There is none like you, Father. Hallelujah. Mahal mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Thank you, Lord, for loving us, O God. Thank you, Lord, for loving us, O God. For your unconditional love, God. For your stubborn love, O God. Thank you for touching each and every one of us, O God. Salamat, Panginoon, for enabling us, O God. For making us righteous, O God. For making us holy, O Lord. Yes, O God. Hallelujah. For without you, O God, we can do nothing, O God. Yes, Lord, hallelujah. Glorify your name, O Jesus. Glorify your name, O God. Glorify your name, Lord. Hallelujah. Ito ang nais mo, Diyos, sa bawat isa sa amin, O God. Ang bigyan ka, Panginoon, ng papuri, O Lord. Bigyan ka ng masasalamat, O God. Lord, dahil wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Wala nang papantay, O Diyos, sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa amin. Yes, Jesus. Thank you, Father God, Lord, for creating us, O God, in your own image and in your own likeness, O God. For making us your sons and daughters, O God, your heirs, O Lord. Hallelujah, Jesus. We love you, O Lord. We praise you, O God. We glorify you, O Lord. As long as we live, O God, di po kami magsasawa, Panginoon, na papurihan ka, O God. Pasalamatan ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Forgiving all. Forgiving all, Lord. Forgiving everything. For us, O God, even your one and only Son, O God. Our Lord Jesus, O God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah, hallelujah. For you alone is holy, O God. For you alone is wonderful. For you alone is glorious, O God. Hallelujah, hallelujah. And we give you all the glory, O God, and we give you all the praises, and we give you all the honor, O God. Hallelujah. In Jesus' name we pray, O God. Amen, amen, amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy ko po kayong binabati sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. May the grace and peace of our Lord Jesus be with you. So, thank you po kay Pastora Susan sa pagbibigay niya ng platform upang makapag-share po sa inyo. Sa aking tinanggap, last mid-year intake namin sa Goshen, sa pamuno po ni Pastor Wilbert, sa kanyang topic about kingdom living. Yan. So, ako po ay nag-focus doon sa accessing heaven's economy.
Yan. So before we start, let's pray. Heavenly Father, thank you so much for this day that you have made. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon upang tumanggap sa iyo, Lord, ng fresh word, ng mga revelation, Lord God, na makakatulong sa amin kung paano namin, Lord, ma-access yung heaven's economy. Continue to open the scripture for us, lead us by your Holy Spirit, at patuloy, Lord, na bigyan mo ng bawat isa, Lord, na makapag-pay attention kami, Lord God, sa aming pakikinig sa umagang ito. Continue to bless everyone ng bawat makakarinig, Lord, ng iyong salita. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So sabi dito, the economy determine the strength of the nation. So malalaman daw ng yung strength o yung lakas, no, yung tatag ng isang bansa sa pamamagitan ng kanilang ekonomiya. Kaya nga may mga kategory na first world, second world, or third world country. At sad to say, ang Pilipinas po ay nasa third world country, no? Dahil nga sa ating economic condition. So ngayon, aalamin natin, paano ba tayo makaka-access sa ekonomiya ng langit? Yan. Alam ko po na ito ay nais natin, no, na huwag tayong maapektuhan sa mangyayaring economic collapse, no, ng mundo, but we can assure na we can access, no, sa ekonomiya ng ating Diyos. Amen? So, during our seminar, meron po kaming pinanood na video about dun sa pangyayari, no, sa pagkakabaril kay Donald Trump. No? Ito po ay na-prophecy ni Brandon Biggs. No? Pwede nyo po i-search sa YouTube. So, napaka-specific yung kanyang prophecy, yung paano magaganap. At mas nag-strike po sa akin doon is yung mangyayaring economic collapse ng Amerika. At ngayon po, ang Amerika is nasa number 1 spot, no, pagdating sa largest economies in the world. So, ano man po mangyayari sa Amerika, malaki po magiging epekto nito sa maraming bansa. Kaya, matagal na rin po yung prophecy, diba, ni Dr. Jonathan David, no, about sa world economic cycle. No, nag-start po to since 2012 at magtatapos sa year 2044. No, so ngayon po 2024 nasa ano na po tayo, linkaw, no, sa year of 5 years of scarcity. At magtatapos nga sa 2024, no, sabi nga doon magiging worsen, no, yung magiging ekonomiya ng mundong ito. Kaya itong ating pag-aaralan, itong mensaheng ito is napaka-importante, 'di ba? Kaya patuloy na maging open yung ating spirito para ma-receive natin, no, ano ba yung sinasabi ng Lord sa atin today. Sabi nga ni Pastor Wilbert, the nature of genuine prophetic word releases to the people the wisdom on what to do and the power to do the right things. So, yung prophetic word na nirelease, hindi para tayo ay takutin, kundi para bigyan tayo ng wisdom. So, sinabi natin kanina, matagal na tong prophecy na to, 2012 pa lang nag-start. So, meron na ba tayong ginawa, no, para paghandaan yung magiging senaryo? So, sabi, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para gawin yung tama. Amen? So, patuloy na i-define natin ano ba yung principle at yung access, no? Mahalaga kasi ma-establish natin para talaga ma-access natin yung heaven's economy. Kailangan naintindihan natin ano ba yung prinsipyo at ano yung access. So, ang principle po is a kind of rule, belief, or idea that guides you. So, in general, pag sinabing prinsipyo or principle is a some kind of basic truth. So, ito ay katotohanan, no, that helps you with your life. So, ito yung mga katotohanan na makakatulong, no, sa atin sa buhay. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Lord kasi patuloy niya binubuksan o patuloy niya tinuturo sa atin ano ba yung mga katotohanan na dapat nating malaman para ma-access natin yung heaven's economy. So, sabi pa, fundamental or basic truths, concepts, or ideas, rudiments, fundamentals, essential, or basic. Yung po yung ibig sabihin ng principle. Pag sinabi naman pong access, access means permission, liberty, or ability to enter, approach, or pass to, and from
place or to approach or to communicate with person or thing. So, pag sinabing access, no, nangangahulugan na, binibigyan tayo ng kapahintulutan or binibigyan tayo ng kalayaan, no, na pumasok o gumamit, di ba? So, sabi pa, freedom or ability to obtain or make use of something, a way or means of entering or approaching. So, the economy in the kingdom will not be affected by the worsening economy of this world because of man's greed. So, ang ekonomiya daw ng kaharian ng Diyos, hindi maaapektuhan, no, sa patuloy na paglala ng ekonomiya ng mundong ito. So, dahil ang ekonomiya ng mundong ito ay patuloy na lumalala, no, dahil sa man's greed, dahil sa kasakiman ng tao. So, bakit hindi maapektuhan yung ekonomiya ng kaharian ng Diyos? Dahil nga sa kaharian ng Diyos, wala nang greed, di ba? So, kaya last time, patuloy na tinuturo sa atin na tayo ay steward, no? Wala tayong sariling pag-aari. Sabi nga, there's no private ownership in kingdoms. Bakit? Bakit walang private ownership in the kingdoms? Dahil ito lahat ay pagmamay-ari ng hari. So, ngayon, saan ba natin ma-access yung heaven's economy? So, basahin po natin yung Ephesians 1 verse 3. Sabi po dito, praise for spiritual blessing in Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. So, sabi, di ba, as far as God is concerned, He has blessed us. Sabi niya, bless us in heavenly realms. So, matatagpuan po natin paano natin ma-access, no, yung ating mga blessing na ibinigay ng Panginoon. So, ito po ay makikita natin sa heavenly realms. Sabi dito, paano yung ating spiritual blessing is mararanasan natin in natural. So, sabi nga, diba in Genesis, ano ba yung unang nilikha ng Diyos? Tao o yung pangangailangan ng tao? So, kung babalikan natin yung Genesis 1, makikita natin doon, una nilikha ni Lord ang lahat ng pangangailangan ng tao bago niya nilikha si Adam at si Eve. So, until now, is the same truth, diba? That God was already given all we need. No? Kaya sabi nga dyan, diba? Who has blessed us. Tapos na. No? Tayo ay pinagpala na ng Panginoon. No? The question na lang is, nasaan yung mga pagpapalang yun? Nasaan yung mga pagpapalang yun? Bakit hindi natin nararanasan? Diba? So, sabi po dito, God has placed cold heaven where He store all we need. So, andun pala, no, ang Diyos, meron siyang isang lugar na pinaglagyan ng lahat ng pangangailangan natin para matugunan. So, ang problema lang, ito ay matatagpuan natin sa heavenly realms. So, kung tayo nandito in natural at yung ating pangangailangan is nasa heavenly realms, so ano yung gagawin natin? No, sabi dito, the only way to access it, we must know how to go up in the heavenly place. So, kailangan alam natin, diba, kung paano mag-go up. No, paano tayo makakapunta, no, dun sa heavenly realms. So, sabi ng Revelation 4:1, come up here, I will show you what must take place after this. So, hindi yung aalis yung ating spirito sa ating physical na katawan, na hindi po yung ganun. Sabi dito, ang kailangan is magkaroon po tayo ng spiritual progress, no? Patuloy na yung ating paglago sa spiritual para maklaim natin lahat ng inilaan ni Lord na spiritual blessing sa atin, no? Kasi nung una, 'di ba, nung nagkaroon tayo ng relationship sa Lord, lahat ng promises na nababasa natin, na pakikinggan natin, kiniklaim natin lahat 'yan. Pero until now, hindi natin nararanasan, 'di ba? Bakit hindi natin nararanasan? Because there are some principle na hindi natin ino-observe. Yung masyado lang tayo nakapokus dun sa promises ni Lord. Pero yung mga bagay na prinsipyo na dapat natin gawin, dapat natin i-observe, hindi natin nasusunod.
Kaya patuloy na ang nais ni Lord is sabi ni Lord, 'di ba? Come up here, no? Come up higher, no? Lumago tayo. Bakit kailangan natin lumago? Para mabuksan, para malaman natin, no? Ano ba yung mga katotohanan na dapat nating ginagawa. Yan. Kasi sabi ng 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him, who called us by His own glory and goodness. So, both spiritual and natural. No, tinanggap na natin, tapos na, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng bagay. So, sabi lahat, do. So, it speak for spiritual and in natural. Kasi lahat At sabi dito, di ba, na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng maka-Diyos. Ito'y dahil, ito ang magiging paraan dahil sa ating pagkilala kay Jesus. Na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. So, kanina sabi natin, where to access yung heavenly economy. Sabi natin is, nasa heavenly realms, doon natin ma-access. So, there is a place na inilagay si Lord lahat ng needs natin. So, how to access, sabi, we should not be ignorant about Jesus Christ. So, para ma-access natin yun, kailangan lumago tayo sa ating spiritual life. Kailangan lumago tayo sa ating pagkilala, no, sa ating Panginoong Jesus. So, paano tayo lalago? Kaya sabi dito, parang ganito, 'di ba? Halimbawa, pag may bank account tayo, no, ma-access lang natin yung ating mga account sa bangko kung meron tayong password o meron tayong PIN code, 'di ba? Ako madalas po, hindi ko magamit yung aking online banking dahil nakakalimutan ko yung aking password. So, ang gagawin ko, ipo-forget ko yung password ko. So, unang tanong dun talaga, kailangan i-verify mo yung account number mo. So, kung hindi natin alam yung ating bank details, no, kung wala tayong alam, no, sa ating mga detalye sa bangko, so, hindi natin ma-access yun. Diba, kahit pumunta ako sa bangko personally at sabihin ko, hindi ko ma-access tong aking itong pera, hindi ko makuha. So, pag tinanong ako nung tao sa bangko, ma'am, ano po ba yung account nyo, name nyo, so details. Kung hindi ko maibibigay sa kanila yon, diba, hindi nila ibibigay din sa akin yung pera ko. No? Kaya, ganun din sa spiritual. Kailangan, alam natin, no, paano natin ma-access yung economy, no, ng kaharian ng Diyos. Kung patuloy tayo kailangan na lumago, patuloy na malaman natin, no, yung mga prinsipyo na dapat natin ino-observe. Yan. So, sabi dito, if we want to access all the blessing of God, let's increase our knowledge of Him. Why? Bakit natin kailangang mag-increase ng knowledge about Him? Kasi hanggang immature tayo, hanggang hindi tayo lumalago, hindi natin ma-access yung yaman o yung lahat ng store up ni Lord para sa atin. Kasi sabi ng Galatians 4:1 hanggang verse 2, sabi dito, ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa. So, habang bata pa ang tagapagmana. So, kahit tayo ay tagapagmana, no, kahit merong inilagay sa atin na napakalaking pera, halaga, para manahin, pero hanggang bata pa, hindi siya makakahigit sa isang alipin, kahit na siya ang may-ari ng lahat. See? Hanggang immature tayo, hanggat hindi tayo nagmamature, no? Hanggat hindi tayo nakikita ng Lord na kaya na natin i-handle, no, lahat ng in-store up niya. Sabi diyan, hindi natin mapapag-may-ari lahat, sapagkat siya nasa ilalim pa ng pamamahala ng tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. So, unless tayo is maging mature, hindi natin ma-enjoy lahat ng blessing na in-store up ng Lord sa atin. Kaya gusto ng Panginoon na mag-increase tayo, no, ng ating pagkaalam sa Kanya, patuloy na mag-increase yung ating pananampalataya sa Kanya. Para
patuloy na matutunan natin ano ba yung mga dapat nating malaman na katotohanan para ma-access natin yung in-store up niya para sa atin. Kaya ito yung ating tatalakayin. Meron po akong 4 na isi-share sa inyo na prinsipyo paano natin ma-access yung heaven's economy. So, number 1 po is principle of faith. Yan. Sabi nga, faith is the currency of heaven. So, diba, kung gusto natin na makapasok sa or maka-access sa ekonomiya ng kalangitan, faith is a must. Hindi pwedeng walang faith. Kasi nga, ang faith, ang currency sa heaven. Diba? Kasi pag sinabi natin currency, yun yung dapat na ginagamit doon. Diba? Halimbawa, sa atin, sa Pilipinas, ang currency sa Pilipinas is peso. Diba? So, para tayo makabili, para tayo maka-access no, sa mga iba-ibang product, or mga services, ang ipapambayad natin is Philippine money, peso. Kahit gaano kadami yung pera ng isang tao, kung hindi peso yung kanyang dala-dala, hindi ino-honor sa atin. So, ganun ka-importante na dapat yung currency na gamit mo is appropriate doon sa lugar. Diba? Kasi nung nagpunta kami ng Malaysia noon, kailangan magpapalit namin ng currency sa bansa nila dahil ang currency sa Malaysia is ringgit. So, kailangan mo magdala ng currency na appropriate dun sa lugar nila. So, dapat tama yung currency. So, importante po yun na sa number 1 principle para maka-access tayo sa economy ng langit is yung ating pananampalataya. Sabi nga, when we want to access heaven's economy, turn on your faith. No? Kailangan i-turn on mo yung faith mo. The starting point to live in the kingdom is faith. So, what is faith? Ano nga ba yung pananampalataya? Sabi po ng Hebrews 11 verse 1, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. No, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ng ating mga inaasahan at naninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, all things God promises to us is hindi nakikita. Tama? Yung mga pangako ng Diyos, sabi nga, nandun sa spiritual realm hindi natin nakikita. But, it's real. Kaya kanina, umpisa pa lang, patuloy natin na ini-establish na talagang ang lahat ng bagay ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Meron lang siya isang lugar na pinaglagyan para ma-access natin yun. So, kaya kailangan natin ng faith. No? Kailangan na tayo ay tiyak talaga, sure na sure tayo, sigurado tayo na si Lord merong ibinigay para sa akin. Diba? Inaasahan natin yun ang mangyayari. Diba? Kahit hindi pa natin nakikita. Kasi hindi porket hindi nakikita ay hindi totoo. Tama? Tulad ng hangin, hindi naman yan nakikita pero totoo. So, paano mangyayari, paano magiging reality na yung mga promises ni Lord sa atin ay magiging reality? Sabi, unang prinsipyo is principle of faith. Kailangan meron tayong pananampalataya. How to make unseen things to become seen? Faith. Kailangan pa rin natin ng pananampalataya. Ang tanong, saan ba natin nilalagay yung ating pananampalataya? O kanino ba natin nilalagay yung ating pananampalataya? Sa Diyos ba o sa tao? So, how faith works? Paano ba gumagana ang pananampalataya? Sabi po ng verse 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. So, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. So, malinaw, no? Hindi kalulugdan o hindi mapiplease si Lord sa atin kung hindi niya nakikita na meron tayong pananampalataya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat, no? Every time na lalapit tayo sa Lord, dapat meron tayong pananampalataya. Sabi dito, dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ay magbibigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. So, una,
kung walang pananampalataya sa Diyos, hindi tayo kalulugtad ni Lord. Pangalawa, ang sino mang lalapit sa Diyos, dapat sumasampalataya na may Diyos. Naniniwala tayo that He exists, di ba? So last, si Lord nagbibigay ng gantimpala. Nagbibigay siya ng reward. Kanino? Kanino siya nagbibigay ng reward? Those who earnestly seek Him. So dapat, we are convinced of reality of God. Dapat kumbinsido tayo. Kaya nga, di ba, yun yung faith? Confident ka, assured ka, di ba, na meron Diyos. So sa lahat ng lumalapit sa Diyos, dapat kailangan maniwala tayo that He exists. So yun yung true faith, na we believe that God exists. Diba? Kasi maraming tao ngayon na hindi naniniwalang may Diyos. Diba? Or naniniwala sila hindi sa Diyos. So tayo dapat, every time na lumalapit tayo sa Lord, naniniwala tayo that He exists. Kasi nga, ang Panginoong Jesus nga, diba? Kahit maraming sumusunod sa Kanya, hindi lahat yun naniniwala sa Kanya na Siya ay Diyos. Diba? Ang iba doon ay sumusunod lang dahil sa mga miracles na ginagawa Niya. O yung iba naman, sumusunod lang sa Panginoong Jesus dahil nag-o-observe sa Kanya. So, tayo dapat, every time na lumalapit tayo sa Lord, no, naniniwala tayo that He exists. No, kapag tayo ay lumalapit sa Lord, dapat talaga yung ating faith, no, nasa Kanya. Sabi, religious mindset, they must see it first before they believe. Diba? Ganun ang religious mindset. Kailangan may makita muna bago maniwala. Kaya nga iba sumusunod lang eh. Sunod lang sila ng sunod. Kasi nag-aantay sila na may makita bago maniwala. So tayo, 'di ba? Tayo dapat maniwala muna, no? We must believe first, no? Sabi dito, anyone who comes to Him must believe that He exists and that He reward those who earnestly seek Him. So, yan. Ang Lord, nakatingin talaga siya sa ating faith, no? Nakatingin siya sa faith natin na naniniwala tayo na siya ay nag-i-exist. No, hindi nakatingin si Lord sa estado ng buhay mo. Hindi niya tinitignan yung laman ng wallet mo o yung pinag-aralan mo. Hindi niya tinitignan kung saan ka nakatira, no, saan ka nag-aaral. Ang tinitignan ng Diyos sa atin is, naniniwala ka ba na totoo siya? Naniniwala ka ba na nag-i-exist siya? Yun yung kind of faith that please Him. No? Kailangan yun na makita ng Diyos sa atin para kalugdan tayo ng Diyos. Kailangan maniwala tayo na nag-i-exist siya. Sabi, we must have a kind of faith that will give us a reward. No, yun yung pananampalataya dapat na meron tayo. Para patuloy na matanggap natin, no, yung reward mula sa Panginoon. Kasi sabi nga ni Pastor Wilbert na yung mga answered prayer natin dahil yon sa reward ni Lord. No? Paano ba natin na-acquire yung mga reward? In natural, paano na-acquire yung mga reward, yung mga award? Diba, sa mga estudyante, paano kayo nagkaka-reward o nagkaka-award? Diba, nag-aaral kayo mabuti, diba, nagko-comply kayo sa mga school project nyo or mga napapasa nyo yung mga test nyo. Diba, good standing kayo sa school. Kasi kahit matalino ka, kung hindi ka good standing dun sa school, hindi ka rin bibigyan ng award. So, diba, kahit sa school naman, hindi lang mahalaga yung talino, but yung character din ng isang estudyante. So, sa mga nagtatrabaho, paano kayo nakaka-receive ng award? Diba? Kapag ginagawa mo yung trabaho mo with excellent, no? Napi-please mo yung boss mo. Diba? So, God give rewards, no? Kapag nakikita niya yung kind of faith, no? Na napi-please siya. Kaya hindi rin talaga pwede na yung faith gaya-gaya eh. O kaya yung faith ko i-insist ko sa inyo o yung faith nyo i-insist nyo sa akin. Kasi sabi nga 'di ba, ang faith kasi paano tayo nagkakaroon ng faith? 'Di ba sabi ng Romans 5:16 na faith comes from hearing and hearing and hearing the word of Christ. So kailangan nakikinig tayo ng salita ng Panginoong Hesus.
So, the moment na nakikinig tayo, doon nadadagdagan yung pananampalataya natin. Habang nakikinig tayo, doon nadadagdagan yung truth, doon nadadagdagan yung mga katotohanan na naririnig natin, na ina-apply natin. Kasi si Lord, di ba, personal siya, relational God siya. No, kaya hindi pwede natin na i-claim din yung word na nakuha ni sister, halimbawa nakuha ni pastora, hindi natin basta pwedeng i-claim yun. Lalo na kung hindi sinabi ni Lord sa atin yung personally. Amen? So, if God will give you something as a reward, there will be a sudden drop of faith. So, kung bibigyan tayo daw ni Lord ng reward, no, magkakaroon tayo na, yung sudden drop of faith. You will start to pray. Diba? Parang meron kang, strong impression to pray for something. Diba? Parang bigla ka may pagpipray, ay, ito, panghahawakan ko to sa Lord. Kaya yung drop of faith daw, sabi nga ni Pastor Willard, dapat consistent ka sa panalangin. So, ano yung mga panalangin na matagal mo nang pinagpipray sa Lord? Kasi lahat ng promises ng Panginoon is general. Diba? Lahat ng pangako ng Panginoon, general yan. Paano mo masasabi na para sa iyo yan? Na yung specific na word na nabasa mo, paano mo masasabing para sa iyo yan? Alam mo in the spirit that God spoke to you. Malalaman mo sa spirito mo. Kasi nga yun yung strong impression na talaga yung pagpe-pray mo, diba, andon. Kaya nga isa sa mga testimony namin na karanasan namin, no, itong sudden drop of faith. Nung acquire po namin yung sa Block 2 na bahay, nabasa ko po yung 1 Chronicles 4:10, yung panalangin ni Jabez doon, na ang panalangin niya na dahil nga si Jabez, diba, ipinanganak siya in pain, no, dahil yung kanyang nanay. So, nagkaroon siya ng panalangin na sa Lord na sabi niya, Lord, i-keep mo ako from trouble. Lord, i-enlarge mo yung capacity, i-enlarge mo yung aking territory. So, nung nabasa ko itong Jabez 4:10, naging prayer ko din po to. Sabi ko, Lord, i-enlarge mo naman yung aming territory. So, matagal ko pong pinahawakan yung 1 Chronicles 4:10 hanggang dumating yung time na may binibenta pong bahay nga dito sa amin sa Block 2. At in-agent ko po siya. Marami pong tumingin na mga kapitbahay ko, no, during that time na talagang ibinibenta ko. Pero hindi talaga mag-close deal. Hanggang isang beses may nagsabi sa akin na baka gusto nyo. So parang dun bumalik sa akin yung word na to nung 1 Chronicles 4:10 na I will enlarge your territory. Sabi ko, Lord, ito na yun. Gusto namin tong location na to, maganda. So, dumating yung time, dumating yung may-ari, kasi yung may-ari po niyan is kapatid ng ating ka-sister natin. So, nung nagharap kami, no, Christian pala siya. Christian, hindi ko alam na na Christian. So, nagharap kami, tapos sinabi namin sa kanya, straight to the point yung aming pag-uusap mabilisan lang. Sinabi namin, may word kaming tinanggap sa Panginoon that He will enlarge our territory. But, ito lang yung hawak namin pera. Kasi alam ko kung magkano niya binibenta Nasa, that time 350,000 pesos kasi ini-agent ko nga siya. Sabi ko, pero wala kaming ganyang halaga na binibenta mo. No, so sabi niya, sister, baka para sa inyo talaga yung bahay na yan. Kasi, ang dami nang inalokan hindi nakukuha. No, sabi ko, eto lang yung hawak namin pera. So, pumayag siya na yun lang ibibigay namin. Yung hawak po namin pera, wala pa dun sa 10% na pinapabenta niya, yung halaga, wala pa sa 10%. So, bumayag siya, binigay namin yung amount na yon, and then sabi ko, paano yung kulang? Kasi kahit sabi niya bayaran in 1 year. So, kahit bayaran namin in 1 year, hindi na, sa calculation ko, hindi namin kayang bayaran. Kasi that time, hindi pa regular yung trabaho ni Eyo. Napaka-seasonal. Talagang seasonal. Parang 4 na buwan na may trabaho siya, yung mga ilang buwan wala. So, ganun po yung scenario namin before. Pero dahil nga sa sudden drop of faith, no, na naniwala kami na ito ay binigay ng Panginoon, na inasahan namin na si Lord yung gagawa, no? Hindi namin alam kung paano. Kaya makikita natin doon yung God factor.
So, ginawa nung may-ari, sabi niya, sige, ganito na lang. Nung binigay namin yung 30,000, sabi niya, 170,000 na lang yung bahay. So, kalahat, halos more than half lang, di ba? Sa 350,000, half lang pala. So, more than half lang yung aming, na pagkasunduan na babayaran namin. So, yung kulang namin na 140,000, yun yung aming babayaran sa kanya in 1 year. So, ganun kumilos si Lord, no? Kapag merong binigay si Lord sa atin na salita, na sigurado tayo na galing ito sa Panginoon, no, ang Lord ang mag-orchestrate ng lahat ng bagay, no? Siya ang gagawa. Talagang makikita mo dun yung God factor. Hindi dahil sa kakayanan mo, kundi makikita talaga natin yung pagkilos ng Panginoon. Kaya nga talagang sinasabi natin kanina pa, dapat alam natin that God that spoke to us. Kailangan alam natin na si Lord talaga yung nagsalita sa atin. 'Di ba? Kaya ang sabi dito na we must believe that He exists and He will reward, no? So, give God a reason to reward you. Bigyan natin ng dahilan si Lord para i-reward tayo. Kasi kapag nakita ni Lord na na-please siya, kinalugdad niya yung pananampalataya natin, He will reward you. Kung paano na madami kaming tinanggap na reward sa Panginoon, naniniwala po ako na God will reward you. Amen. Amen po. God will reward you. Bigyan natin ng dahilan ng Panginoon para tayo ay i-reward. Yan. Amen po. Yan. Talagang na-amaze po talaga ako sa kung paano kumilos ang Lord sa buhay namin. Bigyan natin ng dahilan si Lord para i-reward po tayo. So, sa pangalawa po is principle of work and stewardship. Yan. So, kanina, principle of faith. Ngayon po is principle of work and stewardship. Sabi po ng Genesis 2 verse 15, sabi dito, the Lord God took a man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Yan. So, hanapin natin saan ba yung ating Eden. Paano natin malalaman na yung pinagtatrabahuan natin is Eden na. No, sabi nga ni Pastor Wilbert, para natin malaman na Eden na yung ating pinagtatrabahuan is, unang-una is may God factor, may presence ni Lord, 'di ba? Masaya ka dun sa trabaho mo. At syempre dapat yung trabaho mo nagsusustain dun sa needs mo. 'Di ba? So whatever you don't manage, you lose. Whatever you manage will multiply. Sabi po ni Dr. Miles Monroe. So kung ano man po yung hindi natin na-manage ng tama o napapamahalaan is mawawala po sa atin 'yan. At alam naman natin din na yung mga napapamahalaan natin ng tama, magmumultiply pa yan. So, basahin po natin yung talinghaga tungkol sa tatlong alipin. Sa Matthew 25:14-30, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwalaan sa kanila ang kanyang ari-arian. So, binigyan niya sa laping ginto ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. So, bigyan pansin po natin to Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kakayanan. So, kung ano man yung tinanggap natin sa Panginoon, so nakita ni Lord na kaya natin. So, binigyan niya ang isa ng 5,000 sa laping ginto, ang isa na may 2,000 sa laping ginto, at ang isa pa'y 1,000 sa laping ginto. Pagkatapos siya'y umalis, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 sa laping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5 sa laping ginto. Sa verse 17, sabi dito, gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 sa laping ginto ay kumita pa ng 2,000 sa laping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 sa laping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto at ang kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, so merong season, no? May timeline yung kanilang yung may-ari, no? Bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit at tumanggap ang 5,000 salapi at sinabi, Panginoon, ito po yung 5,000 salaping ginto na iniwan nyo sa akin. Heto naman po yung 5,000. So, na-multiply niya, no? Kung
5 talents, no, na-multiply niya din sa 5. So, sabi sa kanya? Magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto. Sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto. Na tinubo nito. So, nag-multiply din, no? Sinabi sa kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunti, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 ginto. At sinabi, alam ko pong mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga na hindi nyo itinanim at inaani nyo ang hindi nyo hinasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot sa kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tinanim, inaani, ko ang hindi ko hinasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano may tinubusan na ito? Kunin ninyo sa kanya 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunti na sa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan, dooy mananangis siya at manggagalit ang kanyang mga ipin. So dito, makita natin, di ba, yung last time na napag-aralan natin na tinuro din ni Sister Jane, yung characteristic of a good manager, yung pagiging accountable, pagiging discipline, honest, at pagiging diligent, di ba? Sa pagtatrabaho talaga, kailangan yung character, yung mabuting manager, dapat meron tayo, i-possess natin yun. Kasi, sabi nga sa verse 16 kanina, di ba? No, after na pinagkatiwalaan siya, no, kumilos agad, di ba? So, kumilos agad, hindi para ipag-shopping or gamitin yung pera sa pansarili niya, di ba? Kundi kumilos para inegosyo, para itrabaho, di ba? So, ano man yung tinanggap natin, una din talaga, is hindi tayo satisfied dun sa kinikita natin. Pero, yung ating unang tinanggap, dapat yun yung starting point, di ba? Kaya talagang makikita kung paano ba tayo mag-manage, paano ba tayo maging mabuting katiwala. Kaya, pag nakita ni Lord na pinagbubuti natin, di ba, sa binasa natin kanina, kung nakita ni Lord na pinagbubuti natin, yung pinagkatiwala niya sa atin, di ba, dadagdagan pa niya. Kaya, whatever you have is the starting point. Yan. Kaya, pero kapag kulang, di ba, maraming pagkakataon nagkukulang. Sabi dito, lack is part of trials. So, we must prove to God that we can be trusted. No? Kapag kulang, pakita natin sa Lord na mapagkakatiwalaan po tayo. No? Huwag nating nakawin yung kakaunting ibinigay ng Lord sa atin. Kasi nga, lack is part of trials. So, we must prove to God that we can be trusted. Sabi kasi kanina sa verse 20, sa verse 21, di ba sabi ng Panginoon, sabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika samahan mo ko sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapaghala ng malaking halaga. Diba? Sabi nga natin dati is, much is abstracted to small. Diba? Kapag napagkatiwalaan tayo sa maliit na halaga, pagkakatiwalaan tayo sa malaki. So, lagi natin tandaan yun. Na pag napagkatiwalaan tayo sa maliit, pagkakatiwalaan tayo sa malaki. So, we must prove to God that we can be trusted. Sabi sa ibang translation, sa verse 21, after a long absence, the master of those 3 servants came back and settled up with them. The one given $5,000 show him how he had doubled his investment. His master commended him, "Good work, you did job well. From now on, you will be my partner." Yan. So, ano yung significant na si Lord yung partner mo? Di ba sabi niya? From now on, you will be my partner. Yan.
Kasi ang business partner, sabi dito, will do everything he can for the success of the company because he is one of the owners. So, kung sinabi ng Lord na, you will be my partner, diba? Hindi tayo malulugi kung si Lord ang kasosyo natin sa negosyo, diba? Hindi tayo malulugi. Kasi nga, yung capital unlimited. Meron tayong access, diba? Sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos. At kahit kailan hindi mauubos, no? Yung heaven's economy, hindi yan mauubos. Lagi tayo may kapital kung magiging ka-business partner natin si Lord. Diba? Kaya nga in natural, diba? Yung mga small business at gusto nila talaga yung negosyo nila is malaki yung kapital ng kailangan. Naghahanap sila ng mga kasosyo, ng mga ka-business partner. No? Pero sa verse na to, sabi ni Lord, from now on, you will be my partner. Diba? Ang kailangan lang talaga, let's prove to God that we can be trusted. Tulad nun sa talinghagang yan. Ano sabi niya? Sa mga servant, good work, job well done. Kaya hindi pwede yung, pwede na yan. Huwag natin asahan na si Lord maging ka-business partner natin kung mediocre tayo. Huwag natin asahan na maging ka-business partner tayo ni Lord kung tayo ay tamad. Huwag natin asahan na maging ka-business partner natin sa Lord kung hindi natin ginagawa yung best natin. Huwag natin asahan na magiging ka-business partner si Lord kung wala tayong plano. Kasi sabi nga, no amount of prayer can be transferred the wealth of others. No amount of prayer, kahit lumuhod, kahit mag-fasting and prayer tayo, hindi pwedeng matransfer yung kayamanan ng isang tao sa'yo o yung kayamanan mo sa iba. Hindi yan matatransfer. The way to access spiritual blessing is through practical work. Kailangan natin magtrabaho. Diba? Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin papatunayan sa Lord that we are good steward. No? God is always expect an interest whatever He gave. No? Si Lord nag-expect ng interest. No? So, yung mga gifts and talents na binigay niya sa atin, yung mga ideas, i-monetize natin. Hindi evil na mag-isip tayo ng tubo. Hindi evil yung nagpapatong tayo ng tubo. Diba? Ang evil is kung sobra-sobra yung pagpapatubo mo. Diba? Kailangan lang pag-aralan natin ano ba yung tamang markup, ano ba yung tamang interest, diba? Na hindi ka malulugi at hindi rin sobrang taas yung interest na inilalagay natin sa mga product o sa negosyo natin. Sabi nga, work is a way of God to provide for our needs. Yung trabaho natin, yung magiging way ng Lord para ma-provide yung ating pangangailangan. Diba? He will not violate the principle of work and stewardship. No, ito isa din na pagkakamali natin, diba? Na yung naging tamad tayo, no? Masyado tayo naging spiritual. Sabi pa sa ibang translation, sa Matthew 25 verse 21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you more responsibility. Let's celebrate together. Diba? Makikita rin natin yan sa mga negosyante, diba? Na talagang nagmumultiply yung kanilang mga business, dumadami yung kanilang mga negosyo. Dahil ino-observe talaga nila yung principle of work, diba? Walang negosyante na tamad. Naniniwala po ako sa mga successful na businessman, wala pong tamad dyan. Wala po dyan mediocre. Kapag pakikinggan mo yung kanilang mga testimony, yung mga araw na walang tulog, araw na pagod, diba? Kaya nga kasi yung ability ng isang tao, hindi to exclusive lamang sa mga believers. Ability in man is not exclusive for believers only. Dahil nung nilikha tayo ng Lord, diba? Nilikha ng Lord ang tao. Sabi ko ang nilikha ni Lord tao, wala siyang nilikha na taong mayaman o nilikha na taong mahirap. Sabi lang,
God created man in His image and His likeness. Kung paano ka yayaman, paano ka maghihirap, nakadepende yon sa ating pagtatrabaho, nakadepende yon sa ating stewardship. Kaya ito yung pilit talagang binabakbak sa ating kaisipan. No, yung prinsipyo ng pagtatrabaho, yung prinsipyo ng stewardship. Hindi to exclusive lamang para sa mga Kristiyano. Hindi ito exclusive lang para sa mga non-believers, sa mga hindi naniniwala. Mas nakakalungkot nga, di ba? Sila yung mas nakikita mo nag-o-observe ng prinsipyong ito. Sila yung mas nag-o-observe ng principle of work. Ang pagkakamali natin noon, di ba? Mas gina-challenge natin ng tao na magbigay, di ba? Maging generous sa church. Isang part lang yun. Pero kung wala siyang trabaho, paano siya magbibigay? Kung wala siyang tinatanggap, paano siya magbibigay? Kaya yung principle of work, no? Yung principle of work and stewardship. Yan. So, paano tayo magiging good steward? Diba? Kasi sabi natin kanina na tayo ay dapat maging good steward. How? How to be good steward? No? Sabi dito, we need to work and show to God that we are good steward. No? Because not all stewards are good. So, paano tayo magiging good steward? Sabi dyan, ano yung naka-bold dyan? Faithful in handling this small amount. So, maging faithful tayo. Ano man yung binigay ni Lord sa atin, maliit o malaki, maging faithful tayo. Yan. Sa pangatlong principle is principle of obedience. Diba? Yan. Most of us is matagal ng Kristiyano. Napakarami na nating salita. No? Na narinig, nabasa. Na dapat, ginagawa na natin. Diba last week ang sabi ni Pastora Susan, be a doer, not a hearer. So, ano ba yung kind of obedience na hinahanap ni Lord sa atin? Sa Deuteronomy 28, sabi dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all this command I give you today, the Lord your God will set you high all the nation of the earth. All these things will come to you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herbs and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from in seven. The Lord will send blessing on your barns and everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He will giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you an oath. You will, if you will keep the commands of the Lord your God and walk obedience to Him. Then all the peoples of the earth will see that you are called by the name of the Lord, and you will be feared. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land He swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God, that I give you this day and carefully follow them. You will always be on the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today to the right or to the left, following other gods and serving them. So makita natin dito sa principle of obedience sa Deuteronomy 28. Diba? Before, masyado tayo nagpo-focus sa mga blessing na tatanggapin natin. No? Madalas nating i-claim, Lord, I will be on the top, not at the bottom. Lord, ako yung magpapautang, hindi ako uutang. Diba? Pero, kung paano mo ma-acquire lahat ng blessing na yun, hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin. Sa verse 1, no, una pa lang sabi, if you fully obey, carefully follow, diba?
Sabi pa dito, if you pay attention to the commands of the Lord your God. Diba? So, there is no half obedience. Kasi sabi nga, diba, ang half obedience is disobedience. Yan. Bigyan po natin ng diin, yung sinabi dyan sa verse 13. If you pay attention to the commands of the Lord your God. No, pay attention. Sa pagsunod, napakahalaga na nagbibigay talaga tayo ng attention. Kasi minsan, sumusunod tayo, pero hindi natin naiintindihan kung ano yung inuutos. Diba? Ang ending, babalik ka. Ano nga po ba yun? Diba? So, aalamin mo na naman. So, paying attention is detail-oriented. Pag yung mga tao talaga nagpe-pay attention, detail-oriented yan na kahit yung kaliit-liitang detalye, napapansin niya. So, sa principle po ng obedience, hindi pwedeng maging selective po tayo sa pagsunod. No? Hindi yung pipiliin natin na ito lang yung susundin ko, ito hindi. So, pag sinabing principle of obedience, dapat fully obey. No? Lahat, hindi half-hearted. No? Kaya pag sinabi ni Lord na ito gagawin, no? Huwag natin sabihin, Lord, wait lang. Diba? Pay attention to the commands. No, sabi nga ni Pastor Wilbert, isa sa mga napansin niya doon, mga seminar na dati ginagawa niya ay libre lang. So napansin niya, yung iba pakapi-kapi lang, yung iba hindi makatagal doon sa seminar. So ang ginawa niya, pag may seminar na, mostly, 'di ba, nagbabayad na tayo ng seminar. Kasi sabi nga niya, mahirap kunin yung atensyon ng isang tao na matuto if he don't pay. No, mahirap kunin yung atensyon ng isang tao na matuto if he don't pay. Kaya nga, pay your attention. Kaya binabayaran na natin, no, para matuto tayo. Binabayaran na natin para talaga mag-focus tayo, para magbigay tayo ng attention, para matuto. Pang-apat, no, kanina, principle of faith, tapos principle of work and stewardship. Pang-atlo, yung principle of obedience. So, sa pang-apat, principle of faithfulness. So, faithfulness means constancy. Yan. Pag sinabi mong faithful, constancy. Quality of being enduring and unchanging. So, hindi nagbabago. So, sabi dito, season of crisis and scarcity comes to test our faithfulness and consistency. So, yung panahon daw na merong crisis o scarcity o merong may kakulangan, panahon ng kahirapan, no? Tinitest daw yung faithfulness natin at pagiging consistent. It's easy to become faithful and consistent in times of abundance, but when scarcity comes, that is where the weakness of our commitment is exposed, sabi po ni Pastor Wilbert. So, our tithing and giving is the first one affected by crisis. No? Na sa panahon na nagkukulang tayo, no? Yung ating tithing at yung ating giving, ang unang naapektuhan. Kasi 'di ba, nadi-distort yung Matthew 6:33. Ano ba yung Matthew 6:33? Lagi nating sinasabi. Seek ye first the Lord. No? Unahin si Lord. No? Nadi-distort kasi sa time na nakakailangan tayo, ang una nating nagagalaw is yung ating tithes and offering. Nagagalaw natin yung para sa Lord. Kasi meron tayong mindset na naiintindihan naman ni Lord, no? Gina-justify natin, naiintindihan naman ni Lord pag ginasus ko to. Diba? Last time nga, natakal natin issue, merong right manner of giving. Sabi ni Pastor Wilbert, when the Christian is poor, he longs to give more to the Lord, no? But when God blesses him and give him opportunity to give more, he forgets what he longs before. So, nawa po, wala pong ganito po sa atin. Na nakakalimot tayo. No? Kapag in-answer na ni Lord yung prayer natin, no, nakakalimutan na natin kung ano yung ipinangako natin sa Kanya. So, we need to change the way we think concerning our finances. Kingdom economy, which is much superior than the world's economy, operates totally different from what we think and believe. So, magkaibang po talaga, no? Ang sistema ng mundo at ang sistema ng kaharian ng Diyos. Dahil sa sistema ng mundo, 'di ba? Sa worldly system, para mag-accumulate ka, 'di ba? Na di ka magbibigay, no?
magiging greed ka, pero sa economy ng ating kaharian ng Diyos, di ba? Laging give. No? Tinitignan ni Lord yung puso natin. Tinitignan ni Lord yung motivation natin sa pagbibigay. Ito yung katapatan, yung pagiging faithful natin, yung pagiging consistent natin. No? Sa panahon ng kakaunti, sa panahon ng marami, dapat makita ni Lord na tayo ay faithful, tayo ay consistent, di ba? Na yung ating giving hindi nakabase, no, sa kung meron tayong crisis o wala. Hindi doon nakabase. Matagal na panahon na po, no, may napanood po akong isang preacher na sabi niya po doon, show me where your money goes and I can tell you how your spiritual state is. No? Sabi niya, pakita mo sa akin yung bank account mo, pakita mo sa akin yung expenses mo. Sasabihin ko sa iyo, ano yung kalagayan mo sa spiritual. So, noon na napapaisip ako. Pero, nabasa ko po itong Deuteronomy 14:23. Sabi dito, di ba? Bring this tithe to eat before the Lord your God at the place He shall choose at His sanctuary. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and the firstborn of your flax and herb. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. So, yun pala. Kaya niya nasabi na pwede niyang sabihin, no, ano yung kalagayan mo sa spiritual sa pamamagitan ng yung bank account, no, sa pamamagitan ng way ng paggastos natin, no. Makikita ba natin na inuuna natin si Lord? Makikita ba natin sa expenses natin or sa finances natin na inuuna natin ang Panginoon? No. Paano nga kung kulang? No, kasi sa usapin talaga ng finances, hindi lang to isang beses na matututunan. 'Di ba? Pero kung wala tayong sisimulan, wala tayong babaguhin, wala tayong didesisyonan, may hirapan po talaga natin isa pamuhay yung principle of faithfulness. 'Di ba? So umpisa natin sa maliit. Sabi nga doon sa manual ni Pastor Wilbert, yung Managing Your Finances Well, nung meron mga practical way doon na long term at short term. Paano tayo makakaahon financially? Paano tayo makakaahon, no, sa poverty? So, unang-una doon dapat sa short term, unang-una dapat talaga meron tayong money na sineset aside to give away as tithes and offering. So, dahil meron tayong binabiolate na prinsipyo, diba? Kung hindi natin ibibigay yung ating tithes and offering. Sabi dito, God provide for His people according to their purpose and calling. When individual aligns their life with God's purpose for them, they will experience divine provision which may not always conform to traditional financial success but ensure that needs are met. So, sabi po yan ni Dr. Miles Monroe. So, ang Lord nagpo-provide sa atin according sa purpose at sa calling natin. 'Di ba? Naniniwala tayo na yung provision ni Lord sa atin naka-align yan, no? Sa ano ba yung pinapagawa ni Lord sa atin, no? Ano ba yung purpose na atin? So, makita din natin yan sa buhay ni Haring David, 'di ba? Yung ano yung naging purpose ni Haring David, bakit siya naging hari, 'di ba? Nagkaroon siya ng mga connection, no, sa iba't ibang hari during that time. Marami silang na-plunder dahil halos lahat ng kanyang digmaan is laging panalo. So, marami silang napaplunder, maraming mga yaman ng mga bansang nasasakop nila, yung mga nation na nasasakop nila. So, dahil ang purpose, isa sa mga naging purpose ni Haring David is para i-provide yung lahat ng pangangailangan ni King Solomon to build the temple of God, diba? So, makita natin yung calling natin, yung purpose natin, na according yan sa pagpo-provide ni Lord sa atin. Sabi dito, God assure His children that in the midst of economic crisis on earth, we can access the abundance of the kingdom economy. So, binigyan tayo ng assurance ni Lord bilang kanyang mga anak na sa gitna ng
mararanasan, no, na krisis sa ekonomiya, meron tayong access, no, sa abundance, no, sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos. Meron tayong access. Binigyan niya tayo ng kapahintulutan, binigyan niya tayo ng kalayaan. Kailangan lang natin na i-observe yung mga prinsipyo, diba? Sabi natin kanina, as kingdom citizen, we must know how to connect and to operate to the kingdom's economy. So, kailangan alam natin paano mag-connect. Alam natin paano mag-operate. Kaya nga sabi natin kanina, diba, na kailangan we must come up higher, diba? Unless kasi na hindi tayo nagmamature, hindi tayo lumalago, hindi natin ma-enjoy, no, lahat ng in-store up ni Lord para sa atin. Kasi nga, in-store up niya to, saan? Sa heavenly realms. Hanggat hindi tayo, namimit natin yun, hanggat hindi tayo nakakapag-connect doon, no, hindi natin ma-access. Sabi pa dito, the safest place in the world is living under the heavens economy. Amen? So, kaya sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kakulangan, no, ang pinaka-safe po is tayo ay mamuhay under, no, sa ekonomiya ng ating hari. Amen? So, ano nga po ba yung basic principle ng para ma-access natin yung heaven's economy? Sabi natin kanina, di ba, yung principle of faith. So, every time na lalapit tayo sa Lord, we must believe that He exists and He will reward those who earnestly seek Him. Kailangan convincing tayo, no, yung reality ng Panginoon. Convince tayo that He exists. Yan. Pangalawa, yung principle of work and stewardship. Yan, sabi nga ni Dr. Miles Monroe, whatever you don't manage, you will lose. Whatever you manage, you will multiply. So, whatever na meron tayo, ito yung starting point natin. So, kapag kulang, anong gagawin? Prove to God na mapagkakatiwalaan pa rin tayo. Diba? Sabi nga natin kanina, luck is part of trial. Luck is part of trial. So, we must be proof to God that He can be trusted. That we can be trusted. Sa pangatlo is principle of obedience. Be a doer. So, ano man yung tinanggap natin today, be a doer. No? Huwag na yung wait lang. Huwag na natin patagalin. Diba? Kasi nga, delay obedience is disobedience. So, pay attention. No? Dapat, detailed-oriented tayo para ma-assure talaga natin na ma-access yung heaven's economy, di ba? Yung fully obedience. Last, yung principle of faithfulness, no? Yung pagiging constant, pagiging consistent. So, malaki o maliit, maging faithful tayo. Hindi nakadepende yung ating pag-release ng ating tithes and offering, no, sa kakulangan natin or kung sobra-sobra tayo. Sabi nga, we need to change the way we think concerning our finances. Amen? So, maraming salamat po at nawa po meron po tayong tinanggap mula sa Panginoon. So, patuloy na i-meditate pa natin itong kanyang binahagi sa atin today. At ihanda rin po natin yung ating mga tithes and offering. Sabi nga natin kanina, isa tong way na napapakita natin na talagang inuuna natin si Lord. Diba? Let's bow down our head and let's pray. Heavenly Father, thank you so much for this day. Salamat, Lord, sa mga truth na ibinigay mo sa amin sa araw na to, Panginoon, about the principle how to access heaven's economy. Tunay nga, Lord, na nais mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin is ma-enjoy lahat ng store up mo po, Panginoon, na blessing. Kaya tinuturuan mo kami kung paano namin ito makukuha, paano namin ito ma-access. And you want us, Lord, to be mature enough, Panginoon, to handle lahat ng nais mo na ipagkatiwala sa amin. Lord, matagpuan mo ang bawat isa, O God, na faithful. Matagpuan mo kami, Lord, na in-honor ka, Panginoon, sa lahat ng
ng ibinibigay mo sa amin, O God. Salamat sa bawat isa, sa nagtatrabaho, sa negosyo, Panginoon. Sa bawat magbibigay sa iyo, O God. Continue to bless the work of their hands. Patuloy mo, Lord, i-multiply, Panginoon, ang kanilang seed, Panginoon. Lalo na kung nakikita mo, God, that they are faithful, Panginoon, that they are good steward, Panginoon. Salamat sa bawat isa, Panginoon, na tumanggap na yung salita. Help us, Lord, to be a doer of your word. Thank you for the power of your Holy Spirit, Panginoon, na yung seed of faith, Panginoon, is patuloy na lumago sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, and we continue to praise you, Lord God, this day, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Muli, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Have a blessed Sunday, everyone.